Amen. Lord, good morning, good afternoon, good evening man sa ibang mga lugar. Glory to God and praise God. Thanks God. Psalms 136 verse 1 to 26. Pero basahin natin lang yung verse 1, 2, and 26. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Psalms 136 verse 1, read again. O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. O give thanks unto the God of gods, for His mercy endureth forever. Verse 26, O give thanks unto the God of heaven, for His mercy endureth forever. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, lumalapit po kami sa iyo. In the name of our Lord Jesus Christ, thank you, sweet Holy Spirit. Thank you, Heavenly Father, sa iyong kabutihan, sa iyong blessing sa bawat isa, nag-represent ng bawat family. I-bless mo ang message. Help us, help me also. Forgive our sins. Maabot aming spiritual needs, bawat isa, at ganoon din sa on-site, sa aming mga friends, sa YouTube, sa Facebook, Panginoon, at dito rin sa on-site. Pagpalain niyo rin si Pastor Nabli, ang Bita ni Makati, Pastor Yuli, Kalamba, Panginoon. I-bless mo rin bawat mga panambahan ngayon, mga missionary, foreign, local, at tulungan niyo rin mga anak mo doon sa Myanmar, sa Thailand, safety, protection despite nagkaroon ng earthquake din, Panginoon. We pray for their safety, protection, at salvation ng mga kaluluwa na Thailander at mga Burmese, mga taga Myanmar. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Praise the Lord. Ang title ngayon, ngayong araw na to, last sa Sunday ng March 2025, The Mercy of the Lord Endureth Forever. The mercy of the Lord endureth forever. Kaya yung word dito na mercy ay nabanggit, no? For the mercy, sabi dito, for His mercy endureth forever. Nabanggit ganyan, verse 1 hanggang verse 26. At yan ay 26 verses. At sa aming pag-aaral sa Bible School, na pag yung word ay inulit, no, twice, ibig sabihin na importante rin. Halimbawa, Saulo, Saulo. Ibig sabihin, repeat itself yung word. Mayroon din yung may something behind that. Kaya ito, hindi lang twice, kundi 26 times yung word na for His mercy, endure it or endure it forever, na binanggit from verse 1 to 26. Ang word naman na mercy, ibig sabihin niya ay compassion or forgiveness shown towards someone whom it is within one's power to punish or harm. Yung word naman na endure it or endure it means to continue in the same state, patuloy, nanatili, last, tumatagal, and to bear something difficult or painful without giving up or yielding. So hindi na surrender, napapatuloy, endure it. So, number 1, ang title muna natin, The Mercy of the Lord endure it forever. Number 1, it is proven by His goodness. So bakit ang habag ng Panginoon ay nagpapatuloy, magpawalang hanggan, yung kanyang habag? Number 1, ito ay proven. It is proven by His goodness. So, na-prove dito yung kabutihan ng Diyos. Di ba meron na papakinggan tayo lagi na God is good all the time. All the time, God is good. Kaya, ang Diyos ay hindi nalilate, hindi rin masabi natin na ahead, palagi namang on time. Minsan, siyempre, ahead of time pang Panginoon. So, hindi siya bounded ng time. Table ang Panginoon. Kaya, dito mabasa natin yung the goodness of God. It is proven by His goodness na yung habag ng Panginoon ay nanatili dahil yung kanyang habag nanatili at ito rin na-prove ng kanyang kabutihan. Sa verse 1, O give thanks unto the Lord for He is good. So, God is good. Kung tanggalin mo lang nga yung word na good, tanggalin mo lang yung isang o doon ay God, pero big G siyempre. Iba naman siya meaning pag small G. God of this world, small G, tinutukoy doon si Satan. Pero pag big G, yan ay God, si Yahweh.
Kaya pag dinagdagan mo naman yung God ng O sa gitna, good. Kaya God is good. God is good. Nagra-rhyme rin, no? Ang devil naman, tanggalan mo ng letter D, evil. Nagra-rhyme talaga yung English word, no? Kaya God is good all the time. All the time, God is good. So, proving yan dahil siya ay merciful. O give thanks unto the Lord for He is good. Napakabuti ng Diyos. Sa verse 2, O give thanks unto the God of gods. O imagine mayroon ditong God of gods. Siya ang Diyos ng mga Diyos. Sino na yung mga Diyos Molji? Siyempre kasama dito si Buddha. Kasama dito si Shinto. Yung sa Japan, no, Shintoism. Kasama dito kung sa Pilipinas ay ang dinidiyos nila ay sino ang dinidiyos ng mga Pilipino dito? Na mga, si Anito. Ano din? Anito daw, mga Diyos-Diyosan. Ha? Well, ay, hindi. Ang Bathala refer to God, yung Bathala. Yung sa Greek, ang kanilang dinidiyos ay si Goddess Diana. Si Diana, Goddess Diana. Sino pa yung si Zeus? Sino pa yung mga si Mercurius? Doon sa mga Greek mythology na tinatawag nila, di ba? Sino pa? Sino pa, JC? Ha? Athena. O yan ang mga Diyos-Diyos ng mga bansa na yan. Siyempre, ang tunay na Diyos ay yung Diyos ng Israel, si Yahweh. Another word sa kanya, ang name of God in Hebrew ay si Elohim. Kaya tawag ni Lord Jesus sa Diyos Ama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eloi, Eloi, at Ili, Ili, lima sabachthani. Yan, mga word na Hebrew word. Kaya Elohim, ang i-research nyo, what is the name of God in Hebrew? Kasi mayroong missionary, tinanong siya ng Jewish, ng Hudyo, ano ang pangalan ng Diyos? Siyempre kung hindi nagre-research yung missionary na yun ay siya, anga siya eh. So, dapat ay i-search nyo anong pangalan ng Diyos sa Hebrew word. Yan ay ang pangalan niya ay Elohim. Ayan. So, yan ay si Lord Jesus, si Yeshua. Yan. Kaya, the God of God, siya yung Diyos ng mga Diyos. Alam niyo sa Old Testament, ang mga Diyos-Diyosan doon sa Old Testament, nanikayat si Solomon dahil nag-asawa siya ng marami, hindi natin alam yung dahilan bakit dami na inasawa ni Solomon para maglawak ang kanyang nasakupan na kaharian, or yung mga hari doon sa Egypt, ang gusto na ipasawa yung anak niya na prinsesa kay Solomon para hindi sila sakupin. Hindi natin alam yung maybe yan ang mga dahilan na para hindi na sila patayin. Kaya, ito na lang, prinsesa kong, sa'yo na lang, asawa mo na, para mayroon ng kaugnayan, parang ganun lang, no? Kaya, yung mga babae doon, ng mga prinsesa, o binigay ng mga hari ng karating na bansa na Israel, ay tuloy ang nangyari, mayroon sila mga Diyos, pati tuloy si Solomon inikayat nila. At sana makita ko dito, nilista ko yun, yung mga Diyos. Ay, nakita ko na, nalista ko na pag-research ko. Ito yung mga Diyos pala nun na mga Sidonians, na mga taga-Sidonians. Si Astorit, yan, hindi ko pa na goddess of the Sidonians, 1 Kings chapter 11 verse 5. Hindi ko pa na-research kung ano ang image ni Astorit. I-ikon nyo na lang, i-research si Astorit, kung ano ang kanyang itsura. Pero dati gin-research ko si Baal, ang itsura niya parang tao na parang bata na may kamay na parang marang tikbalang si Baal. Ang itsura yan ang mga dinidiyos nila. Sino pa ang Diyos-Diyosan ng mga bansa? Si Milcom na mga Ammonites. Ang mga Ammonites na to, pinapatay ng Panginoon yung mga Ammonites na yan. Anong dahilan ba pinapatay ng Panginoon? Kasi ang sinasamba ng mga Ammonites ay devil, at saka yung mga sanggol, mga baby, ay kanilang inahandog at sinusunog. Kaya ayaw ng Diyos na ang mga tao niya, mga Israelites, ay mag-asawa sa mga
Ammonites na to. Kaya siyempre ma-influensya sila, magkaroon ng mixed multitude. Kaya yun, ang lang kaya merong sikat na preacher sa YouTube, hindi ko lang bagitin ang pangalan niya, ang kanyang pakintindi, ang Diyos daw sa Old Testament ay masama. Kasi hanggang patay. Ay ginapapatay talaga ng Panginoon yon. Kasi ang sinasamba naman ng mga tao doon ay yung devil, Diyos-Diyosan si Satanas. O ang mga Ammonites, ang Diyos-Diyosan nila, ang gods nila, small g, si Milcom. Milcom. Tapos, ito namang ito namang mga taga Moab, mga Moabites, ito ay anak rin ito ni Lot sa pagkakasala. Kaya ang lahi naging Moabites. Ang pinagawan pa ni Solomon, ang kanyang naging asawa ng Moabites, ng high place for Chemos. Chemos. C-H-A-M-O-S. Di ko pa nakakon ang mga itsura nito. Ikon nyo na lang kung ano mga itsura nila. And then si Molech, ito naman sa Ammonites, maliban kay Milcom, si Molech. So, kaya dito, ay sacrifice unto their gods sa mga Diyos-Diyosan sa verse 8. Sa 1 Kings chapter 11 yan. 1 Kings chapter 11 verse 3, verse 5, verse 7, verse 8. At saka sa verse 9, the Lord was angry with Solomon. Wow, imagine. Ang Panginoon ay nagalit kay Solomon. 1 Kings 11 verse 9. At ang consequence sa verse 11. Kaya, tinanggal na yung unity ng Israel. Ang 10 tribe doon ay ang servant na ni Solomon yung maging hari. Dahil ang Panginoon ay meron pang naiwang loving kindness kay David, dahil si David talaga ay sumunod sa Panginoon. Magtitira ang Panginoon ng 2 tribe, kaya yung tribe of Judah. Hindi makamali yung sa tribe of Benjamin. Kaya nagkaroon na hati yung Israel sa 2 kingdom. North Kingdom, 10 tribes. Southern Kingdom, 2 tribes. Yung tribe of Judah at yung isa yata kung naman ay tribe of Benjamin. So yun ang background. Dahil yun ang, alam nyo, para matalo lang pala yung Israel, magsimba lang sila kay Baal, kay Ammonite, kay Milcom, kay Molech, kay Astoret, or kay Diana, or kay, ano nabanggit mo, JC? Sino? Si Athena, kay Astarte, o basta rin yung mga pangalan ng mga Diyos. Kung dito dun sa Pilipinas ay si Anito, or sino pang mga Diyos. Kaya nabanggit dito kanina sa Psalms 100 verse 2 ng chapter 136, O give thanks to the God of gods, for His mercy endureth forever. Of course, para makilala natin yung Diyos through the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ni Lord Jesus sa kanyang mga disciples, gusto ng disciples ng Panginoon, gusto naming makita yung Ama. Ay sabi ni Jesus, pag nakita nyo na ako, nakita nyo na yung Ama. Ibig sabihin ay, Jesus Christ is the image of the invisible God the Father. At sabi nga ng Biblia ni Jesus Christ, no man hath seen God, wala talaga nakakita sa Diyos. Paano gali si Moses, nakita niya yung likod ng Diyos? Si Juan pala yun, si Lord Jesus pala yun. At ganyan sa burning bush, si Lord Jesus yung pala yun. Tinanong kasi ni Moses, Panginoon, sino po kayo? Anong sagot ng Panginoon doon sa burning bush? Doon sa Mount Sinai, kung ako makamali? Yun ay, sabi, I am. I am that I am. Ay, sino yung I am? Si Jesus Christ. I am the way, I am the truth, I am the life, I am the bread of life, I am the door, I am the lily of the valley, I am the bread of life, I am the great shepherd. So, the great I am. Si Lord Jesus pala yun. Kaya lang, hindi matanggap ng ibang mga tao nung una. Kahit ngayon, no, hindi pa rin nila matanggap na si Jesus Christ ay Diyos. Pero, ang Diyos Ama nga, tanggap niya si Jesus Christ ay Diyos. Hebrews 1:8. Thy throne, O God, sabi ng Ama. Sinabi niya sa anak, Thy throne, O God, is forever and ever. Kaya,
ng mismo ang Diyos Ama, tanggap niya si Jesus Christ ay Diyos. Kaya kayong mga binata o dalaga, pag may nangliligaw at si Jesus Christ hindi matanggap na Diyos, kapantay ng Ama at ng Espiritu Santo, ay huwag kang magkaroon ng kaugnayan sa Kanya dahil makaproblema lang kayo. So, salamat tayo sa Panginoon na makita natin dito, "Oh, give thanks unto the God of gods, for His mercy endureth forever." So imagine, para wag magalit ang Panginoon ng kay Solomon, dapat hindi siya nagsang-ayon sa Diyos-Diyosan na kanya naging asawa. Kaya may consequence. They worship Astoret, the goddess of the Sidonians, Chemos, god of the Moabites, Milcom, god of Ammonites. Pero hindi natin yan sasambahin. Ang ating sambahin ay si Lord Jesus Christ. Bakit? Sabi ng Biblia, Jesus Christ, the Lord Jesus Christ is the King of kings and the Lord of lords. Ang Panginoon sa Kristo. So praise the Lord na meron tayong Diyos na ngayon na kinikilala. Alam nyo, sabi ni missionary Peter Ribot, pastor siya sa Masbate. At ang pastor sa Masbate, sobra 100 ang kanyang membro at nasa comfort zone siya kasi malapit lang siya sa White Beach sa Masbate. Kaya no need electric fan kay masarap ang simuinahan katulad sa Tambak. At marami rin siyang membro na nagdadala sa kanya ng sariwang isda at gulay. Pero nagpunta lang siya sa Thailand para mamasyal lang ba? Tapos nga doon sa Thailand, nakita niya dami mga templo doon, no? Nakalindol na ngayon, walang lindol dati, no? Thailand, Myanmar, nakalindol doon kasi Buddhist sila, Buddhist si Buddha ang kanilang sinasamba. Tapos, daming mga templo, kahit saan. Kaya nagkaroon ng burden si missionary Dr. Ribot, kasi doktor siya, nag-aral siya na sa, hindi sa doctor medicine, doktor siya na sa English, no? Education, doctor of education. Kaya, nagtanong siya, kung kilala nila si Jesus Christ. Hindi kilala ng mga taga-Thailand. Alam niyo, kilala ng taga-Thailand, yung Coca-Cola, kilala nila, at saka si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, yung boxer, kilala nila si Manny Pacquiao. Pero si Jesus Christ, hindi nila kilala. So, yun ang dahilan na nag-mission sa Thailand. Iniwan niya yung simbahan. Ang simbahan niya, din-donate ng tatay niya yung lupa, 300 square meter. Ang bahay niya, tapat ng simbahan. Siyempre, convenient na siya doon, di ba? Comfort zone, pero iniwan niya because nagkaroon siya ng burden doon sa Thailand. Siguro na siya doon, more or less siguro, mga 10 years na siguro siya doon, no? Hindi ko lang natanong, basta ganun. At dahil doon nagkaroon siya ng burden, kaya nag-missionary siya sa Thailand. At 17 years siya doon. Kaya in-encourage niya yung mga young people, mag-aaral kayo, pwede kayo mag-aaral ng English. Kasi pagka-graduate niya sa Bible School sa Santa Misa kay Dr. Boyd Lyons, sa anong pana ng Bible School nila? Asian Baptist Bible College. Ay, pagka-graduate niya, umuli siya sa Masbate, sa university, nag-aaral siya doon ng English. So, maliban sa Bible College, nag-aaral pa sa secular ng English. Tapos, may plano ang Panginoon. Nag-aaral rin siya ng law. Tapos, doon na siya sa Thailand. Nagpasya lang siya, pero nag-mission na siya. Yan. Tapos, lumindol. Tapos, nakabili sila ng na pinakita sa Facebook na more than 3,000 square meter. Parang palayan. Pero doon siya sa Bangkok, Thailand. Siguro sa mga barrio, siguro yan. Lugar. So imagine na ganun. Kaya yung isipin natin, dami pa pala na mga lugar na hindi pa kilala si Jesus Christ. So malamang nakalagay ka doon ay malapit nang dumating ang Panginoon. Pero kung marami pang tao hindi kakilala si Jesus Christ, Lord and Savior, nang hindi pa yan kagad-agad darating ang Panginoon siyempre. Kasi ang palatandaan kasi na pagdating ni Lord Jesus, yung gospel, pag na-preach na yung gospel sa bawat creature, nakadinig na sila, whether they believe Jesus Christ or not, pero nakadinig na si Jesus Christ na matay sa krus, sa kasalanan ng mga tao, nilibing, at 30 days muli na buhay, then, makahear na sila ng gospel, then the end shall come.
Kaya itong lindol, rumor of wars doon sa Israel, sa Gaza, Palestine, Ukraine, Russia, Taiwan, Philippines, North Korea, South Korea. Kwan pa lang yan ng mga sign of the times. Pero ang kwan sa Bible, pag ang gospel, ang good news about Jesus Christ ay ma-preach na, yun na yung the end shall come. So may kasi pag may mga tao pa lang hindi na naabot ng gospel, hindi pa yung darating ang Panginoon agad-agad. O, siyempre, pero maging prepare lang tayo. Kay any moment ay darating ang Panginoon. At salamat ngayon may social media. At least kahit paano, ipapabilis yung pag-spread ng gospel ng Panginoon Kristo. So, it is proven by His goodness. Yan ang mercy na nanatili, endure it forever ng Panginoon. Makita natin yung kanyang goodness. Sa last verse, O give thanks unto the God of heaven. Siya yung Diyos ng kalangitan, for His mercy endureth forever. Number 2, it is proven by His power. So makita yan, ma-prove yan, na ang mercy, ang habag ng Panginoon ay nantili forever. Ma-prove natin yan sa pamagitan ng kanyang power, ng kanyang kapangyarihan. Sa verse 3, sabi dito, give thanks to the Lord of Lords, for His mercy endureth forever. O, siya yung Panginoon ng mga Panginoon. Siya yung Panginoon ng mga Panginoon. So maraming mga tawag nga doon sa Britain ay sa mga elite na mga tao ay tawag doon yung sila ay Lord na lubat. Ayan, amen. And then sa verse 4, sabi dito ay, sa verse 4, to Him who alone doeth great wonders, for His mercy endureth forever. I-post mo muna, post. Yan. Amen. Okay, so, sa verse number 4, sabi dito, to Him that by wisdom made the heavens, for His mercy endureth forever. Yun. Ang Panginoon ay dahil sa kanyang talino ay nilikha niya yung heaven. So alam niya na yung first heaven, second heaven, third heaven. First heaven, James 5:18, the heaven that gave rains. Second heaven, the stars fall down from heaven, Matthew 24:29. Third heaven, 2 Corinthians 12 verse 2 to 4. I know a man, si Apostle Paul yun, nakarating siya sa third heaven. So by wisdom, ang Panginoon ay nilikha niya yung heavens. At yung mga planets, hindi nagbabanggaan. Yung mga stars, talagang mayroong architect, engineer, designer, planner na wise. The all-wise God. So imagine ano? So, alam ng Panginoon nating mga needs. Alam niya yung ating mga problems. Kaya, kung baga, alam na ng Panginoon lahat, so minsan tayo bilang tao, normal na, paano na to? Wala na akong pambili ng bigas. Wala na akong pambili ng gasolina. Wala na akong pambayad sa kuryente. Pambayad sa tubig. Pambaon ng mga anak ko. Wala kaming tinapay. Wala kaming pagkain. Di ba nag-worry tayo? It's normal bilang tao. Pero kung malaman mo pala na mayroong Panginoon na great all-wise God, architect, designer, planner, engineer, masabi mo, oh praise God, salamat na pwede tayong magtiwala sa Panginoon. Ang mga batang ito pag dumating na ako sa housing, nandyan na yung mga bata galapit na sa akin. Marami yan sila. Pero alam ko na yun na ang makakain sila dahil ang kanilang mga sikmura ay kumakalam. So tayo yung tinatawag na we are the eyes of God, we are the hands of God, we are the feet of God, we are the ears of God, we are the mouth of God, we are the kumbaga, we are yung instrument of God. So, siyempre, ang Panginoon ay doon sa langit, pwede naman yung bigyan ng pagkain yung mga bata, kailang pinapaagi sa iyo at sa akin. So, siyempre, mga bata nito, balang araw maalala, ay si Pastor, si Uncle Pastor ay nagbigay sa amin ng tinapay noon. Gutom-gutom din ako. Tapos binigyan ako, wow, salamat ka po nga. Alas 8 dyan siguro ay, meron kami mga palitaw.
ay mayroon pa mga palito, bala-bala, siyempre mapapanis yun kinabukasan. Although kinain ko kanina yung kay Gigi naging tabi na palitaw, kinain ko naman ay hindi man pala napanis, amoy tuhay. Dinala ko sa mga bata doon sa housing, tuwa-tuwa sila. Ano? So makita mo yung katawaan ng mga bata. Diba Gina? Tuwa-tuwa si Gina, may palito. Kinain niyo, boss niyo? Yun. So, tayo yung instrument ng Panginoon. Malala nila yun, paglaki na nila, nag-aaral sila, mag-aaral kayo mabuti ha. Tapos may trabaho sila, may sweldo. Tapos pag nakita rin nila may mga bata rin na nagugutom, gagawin din nila yun. Bakit? Kasi isang araw o many days na meron ding adult na nagpakain sa akin, so gagawin ko rin ito. Tama? Gawin mo rin yun, no? Ng Lynn. No? Gawin mo rin yun, EJ, no? Na papakainin EJ, papakainin mo rin pag may mga bata na mahirap, nagugutom. Di ba, Gino? Yan, so ganun. So, dahil naalala ko nung bata rin ako noon, yung si Sir Elias, no? Nag-aaral pa doon siya sa Aramsat pa yun dati. Pag nakabike lang yun, no? Schoolboy rin siya. Doon sa Tigayon pa. Nabisita siya dito sa bahay kay nanay. Tapos nandyan ako na nag-aantay na. Siyempre, hingi ako ng piso. Eh, bilang estudyante rin siya sa college, nagabigay man siya sa akin ng piso. Itong tuwa man ako, siyempre. Minsan, nang hindi ka na magsabi, o magsabi ka pero gabigay. Nung ako rin ay working student sa Garcia College, siyempre nag-aaral ako, may sweldo na ako, sumasahod ako, may sisis na ako. So pag umuwi ako dito, bibili ako ng pandesal sa James o sa mga big shop. Pag yung kapitbahay ko naman, nasa ko na yun, nakapag-asawa ng taga-Europe, taga-Austria. Yung bata na yun na payat na babae, dito pang hagdanan eh. So, pag nandyan ako yun, aakyat na yun sa hagdanan, maliit pa kay EJ, aakyat na yun. So, alam ko na yun ay. So, bigyan ko ng pandesal. Everyday yan. So, ganun. Na dati, ako rin nanggahingi, bigyan ako, tanggap ko. Nung lumaki na ako, may mga bata rin sila nanggahingi. So, ganun yun. Pero pag tumanda na rin ako, o good na ako, yung mga bata naman, bibigyan rin nila ako, siyempre. Supportan. Pero nang give and take lang yan. Kaya yung mga magulang, pinoprovide yung pangailangan ng mga anak, mga apo, at pag tanda na rin ng lulo nyo, alagaan nyo rin. So yan ang makagandahan sa kulturang Pinoy. Kaya gusto nga ng mga foreigner dito sa Pilipinas, kay maganda dito yung mga kultura natin mga Pilipino. Sinisira yan ng shabu eh. Ng drugs, yan ang nagasira sa, kaya wag kayong mag-drugs, mga kabataan, mag-shabu, kay maging maging mababalo lang na maraming nababalo dyan. So, masama ang epekto sa katawan. Kaya praise the Lord, at wag kayong mag-kiayon sa mga barkada na masama ang kanilang gusto nilang uminom ng alak o drugs, wag kayong makisang-ayon sa kanila. So dito makita natin yung wisdom ng Panginoon. Maging sa verse 6, sabi dito, to him that stretched out the earth above the waters, for his mercy endureth forever. Napansin niyo ba na ang mga rivers, napansin niyo ba yung mga ilog? Di ba mayroong Aklan River, ano ba mga river dito sa Pilipinas, Nile River, doon sa Middle East, mga river, Pasig River, pero hindi napupuno. Saan didiretso yung mga tubig niyan sa ilog? Doon didiretso sa dagat. Pero hindi naman napupuno yung dagat. So makita rin yung wisdom ng Panginoon. Sa verse number 7, to him that made great lights, gumawa ang Panginoon ng malaking lights. So ito yung sun. For his mercy endureth forever. The sun to rule by day, for his mercy endureth forever. Then gumawa din ng Panginoon ng moon and stars to rule by night. For his mercy endureth forever. Could you imagine, ang Panginoon gumawa ng moon and stars, at ang mga stars na yan ay thousands or millions of stars, at may mga pangalan yung mga stars na yan, even the clouds. So could you imagine that? To him that smote Egypt in their firstborn, for his mercy endureth forever. Alam nyo bakit nagawa to ng Panginoon? Kasi
yung 10 salot, pang-10 doon pinatay yung ng angel of death yung mga panganay. Dahil ang bawat salot, anong unang salot? Hindi ko na nalista eh. Di 10, mayroong salot ng palaka, lice, grasshopper, yung boil, tapos yung hail, yung gakan pa yung mga gaulan ng mga yellow, hails, storm, at saka yung Nile River, yung tubig, yung ilog naging pula, turn into blood. Pang-10 yung mga panganay namatay. Nagre-represent yan ng mga dinidyos ng Egypt to prove na hindi nila kayang tumbasan o i-counter-attack yung ginawa ng Panginoon na pagpadala sa kanila ng salot. Sila ay gagawa rin sila ng paraan, yung tubig, yung ilog na naging dugo, kanila rin na lagyan para mawala yung paging dugo ng kulay ng tubig. Di rin na mga budget nila ng mga Egyptian. So wala. So, kaya yon, dahil siyempre firstborn of Egypt, so maging hari rin niya ng Egypt. So, that time na napatay na yung firstborn ng Pero, ng King of Egypt, pinintulutan na ng Pero na ang mga Israelites ay umalis na, papunta na sila doon sa Promised Land. It is proven by His power. So, the mercy of the Lord endureth forever. Number 1, it is proven by His goodness. Number 2, it is proven by His power. Number 3, it is proven by His provision. It is proven by His provision sa verse 21. And give their land for an heritage, for His mercy endureth forever. Binigyan sila ng Panginoon ng lupa, ng pamana, ng heritage. At alam niyo yung lupa na yun hanggang ngayon ay pinag-aagawan pa nila na Lebanon, Syria, Palestine, yung mga Gaza, West Bank, mga territory, pinag-aagawan pa rin nila ngayon. Pero yun ay pamana ng Panginoon sa kanila. Bakit kasi hindi kasi doong inutosan ng Panginoon na patayin ni Joshua yung mga tao doon dahil ang sinasamba nila ay si Satanas, mga Diyos-Diyosan. Hindi sinunod na ni Joshua yung utos ng Panginoon. Kaya, yun ang nangyari. Pero dahil tapos na yung Old Testament, grace period na ngayon, nabuhay sila, dumami na rin sila yung mga naging kalaban ng Israel. Pero dahil sa time ng Lord Jesus, pabayaan na sila na mabuhay. Pero alam niyo, mayroon din mga taga-Palestine, taga-Lebanon, at mga taga-Syrian na naging Christian. Na-convert sa Christianity. Ang masakalap ng kahit sa Syrian, mga Alawites, Christian, pinagpapatay rin ng mga Muslim, ng kapwa nila dati na Muslim. So, yun lang ang nakakalungkot doon. Sana magkaroon ng freedom of religion. No? Alam mo, kung ito naman ang panampalataya mo, pabayaan lang. Tayo, kung anong panampalataya nito, pabayaan na natin. Diba? So, ganun sa grace period na. Pero, sa katapusan naman, at the end of the day, ng Panginoong Hesus naman ang mananalo. Lalo na sa Battle of Armageddon. So makita nandito, proven by His provision na binigyan sila ng lupain. Maging sa verse 25, sabi dito sa Psalms 136 verse 25, who giveth food to all flesh, for His mercy endureth forever. So binigyan sila ng Panginoon ng pagkain. So, pinuprovidean sila ng pagkain. Could you imagine, for 40 years, binigyan sila ng Panginoon ng pagkain sa wilderness. Wala naman doon McDo o Jollibee doon sa wilderness. Wala namang palengke doon. Pero makita, yung pag-provide ng Panginoon ng 40 years na food, pagkain sa kanila. Could you imagine yung pag-provide ng Panginoon sa mga anak niya, Israelites? Hindi lang naman provision ay pagkain eh. Provide ng Panginoon yung kwan nila yung sandals. Could you imagine yung sandals nila for 40 years hindi na nasisira? Samantalang yung nabibili natin ngayon na sandals o sapatos, 6 months pa na nga, hindi pa nga abot ng 1 year o sima, putol na, sira na, no? Pero 40 years. At kahit yung damit nila, for 40 years hindi na luma. Alam nyo, makapasok sana sila sa Promised Land within 11 days according to Deuteronomy chapter 1 verse 2, kung hindi ako makamali.
11 days journey lang. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelites at sa na-influence sila ng mixed multitude, umabot sila ng 40 years. Bakit? Inantay mo na within 40 years sa wilderness, sa kagubatan o kaparangan sila, ikot ng ikot doon, hanggang yung mga edad nila doon ay mga adult, 40 years, hanggang maubos sila mamatay. Alam niyo kung isa ng adult ang nakapasok doon sa Promised Land, si Joshua at si Caleb lang. Pero the rest ay mga younger generation. Could you imagine na hindi sila sumunod sa Panginoon, umabot sila ng 40 years. Pero kung masunurin sila sa Panginoon, within 11 days, nasa Promised Land na sila. Kung i-apply rin sa ating buhay pala, kung hindi tayo masunurin sa Panginoon, 40 years yung tayong paikot-ikot dito sa libutan na walang marating. Pero kung masunurin tayo sa Panginoon, within 11 days, maabot na natin yung Promised Land. Ano mang klaseng Promised Land? Yan, hindi naman na dating tayo doon sa Israel, hindi, siyempre, iba naman blessing doon. Siyempre, blessing yan. Promised Land yan. Ano sabi ng Panginoon? Ang Promised Land ay flowing with milk and honey. At ang ubas doon ay, ang lalaki ng bunga, di ba nakita ka na yung ubas? Pero ang ubas doon, yung isang bulig, 2 kataong gabuhat. Siguro ang ubas doon, ang kasilaki siguro ang star apple, no? ubas eh, ganun nga, no? Baka isang kalaki ng star apple, ubas doon. Kay, imagine, 2 tao yung gabuhat ng ubas. Oh. At imagine, dahil, at ang tao doon yung mga giant, ibig sabihin masagana, mapanulupain, at flowing with milk and honey. Wow, JJ, kung nabuhay ka lang noon, hindi ka problema sa gatas. Ang gatas na birch tray, 2 araw siguro namin ni JJ, ubos yun eh. Bear Brand, ubos yan. Kasi Bear Brand na eh. Dati San Miguel Bear ininom ko eh. Pero nung nakilala ko kay Jesus Christ, Bear Brand na eh. Kaya may kompetensya na si JJ, hindi lang si JJ ganun nagatas, pati yung tatay niya eh. Siyempre nag-iba na ako ng brand eh. From San Miguel Bear to Bear Brand. Bear na. Gatas nga lang. So, makita natin yung proving ng provision ng Panginoon. So, yun ang mercy of the Lord endureth forever. At on the last, so, number 1, it is proven by His goodness. Number 2, it is proven by His power. Number 3, it is proven by His provision. The last, it is proven by His presence. It is proven by His presence. Yung presensya ng Panginoon sa verse 24. And hath redeemed us from our enemies, for His mercy endureth forever. So yung mga enemy ng Israelites, yung mga ungodly people, ay makita natin yung presence ng Panginoon. Ang presensya ng Panginoon ay sa kanila, paggabi, mayroon silang pillar of fire. Dahil sa wilderness, ay maraming mga sawa. Snake doon sa Middle East, Israel. Sa Middle East. So, ang sawa ay takot sa apoy. So, nag-provide ang Panginoon ng kanyang presensya sa pamagitan ng pillar of fire. At sa araw naman na mainit, katulad yung init, no? At kanina gabila ko ng saging sa shopping, ng pangdagdag sa saging, maliban na bili man si Ma'am Cherry. Ay guess ko yan yung mga tao doon shopping, sa Purok Tris daw ay may nasunog naman na dapog. Dapog ba? Mabuti ang agapan. Doon kami nakatira dati sa Purok 4. Nasunog doon, nasama ang mission house namin, 300 na bahay. Sama ang mission house namin doon. So, ang lahat ng mga regalo namin na nasa malita pa, hindi pa nabubusan. Ubos lahat. Pati mga barong ko, ubos lahat. Kaya yung mga suot ko ngayon, puro lang yung mga bigay-bigay, blessing lang. Yun, nasunog. Pero before that, ang unang nasunog, 500 na bahay. Nung may ati-atihan that time, mga year 2000, ano yun, 2002? Basta, alimutan ka, sunod naman, 300 na bahay. 2009. Nagpapanganak naman si buntis nun si Ma'am Annalyn kay Hana nag-joy sa tiyan. Kaya nga overdue yan, dinala sa Lilo. Yan. Tapos sunod-sunod yan, mga ibang araw. Tapos ngayon, kahit yan dito sa Purokwan palagi rin, pero dito na agapan palagi. So yun. Kaya
Kaya pag nangyari doon, kahit doon sa California, no, napakasunog doon, kahit mga bahay ng mga multi-million ng mga artista, so masabi mo na, ay, dito pala sa lupa ay walang assurance na, kaya in-encourage ng Biblia na mag-ipon ng kayamanan sa langit. Kasi wala dong katulad dito sa lupa. So, kayamanan sa langit, ito yung mga kaluluwa na tumatanggap sa Panginoon, mga gospel tracts, yung mga ating mga giving para sa local, foreign mission, dito sa gawain, yan ay pag-ipon niya ng kayamanan sa langit, yung ating mga kabutihan ginagawa. Yung pagbigay ni Nay Heidi ng manok, no? Palaging native chicken ulam natin, tuwing linggo natin, yan ay ipon ng panyan si nanay, investment sa langit, ng native chicken. Tayo makinabang kaysa naman yung magnanakaw din sa kapitbahay nila nanay na yun ang kakain ng native chicken. Napupubyan ako sa binigay ni nanay ng mga native chicken kay yung unang binigay niya, naghabulan pa kami. Sabi ko, wala nang pag-asa to. Uwi na ako. Pero nagpray ako, Lord, sana makita ko yung manok. Bumalik ako. Mabuti. Nandun sa lugar na yun na mayroong mga kawayan. At to make the long story short, naglaro kami ng parang soccer. At naguli ko siya. Yun. Ay, pero hopeless na yun, wala na talaga. Ay, wala na yan. Excited pa naman ako, nagkuhan ako sa group chat. Oh, may blessing na to, may manok na tayo na ulam. Tapos ay, kung what agali ito na ba, kay nakakahiya, wala, agali, hangin na. Tapos another naman, bigyan ng manok pa. Sa shopping naman, balumundag. Aba, mabuti na may tali yung pa, pero nagkabulan na natago doon sa 4 wheels sa ilalim. Aba, tapos ito naman pangatlo. Aba, nakawala naman doon sa may housing, mabuti sa loob ng bahay. Kaya nagbigay naman kapot si nanay ng manok. Ay, napupobyan na ako. Minsan, pipicturean ko. Pagka-picture ko, bumaba na sa tricycle. Wow! Hindi na nga ako mag-picture-picture. Yeah, napupobyan ako. Sa blessing, at least ay investment nga ni nanay sa Panginoon. At least, nakakain tayo dito by God's grace. Every Sunday, anniversary natin. Kaya kung mag-anniversary tayo dito, parang hindi na exciting, no? Kung mag-anniversary. Kasi exciting kung anniversary, may parang bisita, may kainan. Dito ay ordinary nila sa atin. As the Lord provides. So, praise the Lord. Dito ang kultura natin, kaya hindi lang kinikita dito yung spiritual, pati physical ay kinikita dito. Sabi ni Lord Jesus, huwag niyong pauwiin yan. Pakainin niyo, sabi ni Lord Jesus. As long may pagpakain tayo. As long may provision. Pero kung wala tayong pagkain, ay hindi. Wala, tubig na lang. So yan ang blessing ng Panginoon. So, presence of the Lord is proven by His presence. Okay? So, di ko alam yung oras. Kung anong oras na? Anong oras na, Pao? 11:55. Oh, tama. Oh, lunch time na. Okay, let's pray. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa yung salita na the mercy of the Lord endure it forever. Totoo nga, Panginoon, na ang iyong habag ay nanatili magpakailanman sa iyong mga anak. At na-prove ito, it is proven by your goodness, Lord, by your provision, by your presence, and by your power, Panginoon, sa aming mga buhay. So thank you sa kaligtasan na binigay sa amin ng Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Ama, sa iyong kabutihan sa bawat isa. At I pray, Lord, sa bawat nag-represent ng mga pamilyang ito, i-bless mo special blessings for them, even sa mga absent, Lord, na wala dito, katagpuin rin kanilang mga needs. Ito man ay sa spiritual, material, financial, madala na dito sa naka-attend. At we pray na makasama rin namin sila sa susunod na mga Sunday. We pray ni Lord, yung sa puso ni Ma'am Chirin na paggamit rin niyo kanyang tahanan at sa gawain. Ang kalooban mo rin doon, mangyayari rin yan. So we pray ng Panginoon. So, bless mo rin namin giving, kahit sa napahingarami rin, Lord, na pagkain physical, pagpalaan niyo rin, Panginoon. So, salamat, sweet Holy Spirit. And I pray, Heavenly Father, ang mga Israelites, Jewish people, we pray for their salvation, na maligtas ng mga Hudyo. Hindi lamang ang mga Hudyo, Lord, even the mga Palestine, Muslim, Arab people, even the Hindu, the Buddhist, the atheists,
even yung mga ibang mga religion, sila rin ay makarinig ng gospel ni Lord Jesus Christ, and they will repent and believe and receive by faith Jesus Christ to be their Lord and Savior of their life, of their hearts. Lord, we pray. So salamat Panginoon at ang mga anak mo na nandito, we pray for their mga kailangan Panginoon, blessing, tuman ay spiritual, material, at financial, maging sa sidecar, Mr. Payne na magkaroon rin Panginoon na bagong sidecar. We pray at Mr. Munit, ang mga utang niyo ay kay Dino nila ma-fully-paid na nila. At work rin kay Pau na kaloban ng Panginoon. Wisdom rin kay Hana, kay JJ, kila Kierto, kila JC sa kanilang pag-aral, at kila Linlin at kay Juma Panginoon sa kanilang pag-aral, maging si Crystal, Caitlin, si Pauline, Aliyah Panginoon. Protection, safety rin tuwing mag-drive, si Brother Bong, Dino, Brother, maging ako rin Panginoon. Ano yung mga loved ones, at mga kapatiran, at mga OFW, pagpalain rin. Aming government, Lord, despite na nagagawan sila sa kapangyarihan, maging presidente o vice-presidente, mamuno sa aming bayan, from national to local, we pray, Lord, na kayo, Ama, ang patuloy na mag-control, mag-hari sa aming bansang Pilipinas, mag-bless, at marami pa mamumuno na mayroon takot sa inyo, Panginoon, ang kalooban mo na mga mananalo, Panginoon. So we pray rin ang mga Hudyo, salvation po nila, aming mga unsaved loved ones. Thank you, Panginoon, sa lahat-lahat, sa mga blessing mo sa bawat isa sa amin. And thank you for the food, bless the physical food, Panginoon. Aming giving, bless mo yung Pastor Nabli, Bethany Baptist Church sa Makati, Dr. Gisalba, Pastor Kent Gisalba sa Bible Baptist sa Cebu, Pastor Yuli, Pastor Aklan Baptist Church, Pastor Gumi sa Sword of the Lord Baptist Church, Pastor Errol sa Brethren Bible Baptist Church, at ganun pa rin Pastor Tiagan sa Metropolitan Bible Baptist Ecclesia, at mga amig na mga Pastor Panginoon, maging si Pastor Joshua Magtugon, Pastor Bugtong sa Bible Baptist Church sa Iloilo, Pastor Oliver, Pastor Mandel, at iba pa nga mga Pastor Lord na mga hindi ko na banggit. Mga tapat sa inyo mga Pastor Lord, encourage mo sila, tulungan, gabayan, ingatan ang their family, mga evangelists. At we pray, Lord, more laborers sa harvest. Papalangan si Pastor Nable, good health sa kanya at ang Bethany Baptist Church sa Makati family. Bless mo bawat isa Panginoon. Thank you sa ilang puso sa World Mission. Ganun kay Dr. Gisalba, mga kapastoran Panginoon, Pastor Kim. Ingatan, tulungan Panginoon. At mga estudyante na to sa kanyang pag-aaral, nagyan sa mga teachers, i-bless mo rin, even mga retired teachers, bless them, O Lord, guide them, comfort them, and use them for your glory. At i-bless aming bansang Pilipinas, ang Aklan Province, neighboring province, at ang Kalibo, at mga neighboring towns, Washington, Numancia, Banga, Panginoon, i-bless mo. Panginoon, maging open sa gospel, maging malinaw, madalag, makato, Pangalan, Batan, Altabas, Banga, Liso, Baliti, Altabas, Buruanga, Malay, ganun yung Panginoon, Liso, Libakaw, at maging yung mga hindi ko nabanggit na mga bayan pa, maging bukas sa gospel ni Lord Jesus Christ. Salamat po at pinupurihin namin kayo, pinapasalamatan, at yung mga iba pang request sa kanila mga puso, Panginoon, lapit namin sa Lord. We pray yung si Inner Day, may si Vanessa, si Ma'am Arlene, Ma'am Jeremy, ito yung mga nanay na wala pang anak sila. We pray Lord na paglaban sila na anak ng kanilang womb, makaroon na baby Panginoon na kalooban para sa kanila. At yung mga walang trabaho, paglaban ng trabaho. At yung mga nanay, mga source of income, mga bata sa pag-aaral, maging masipag sa pag-aaral. Mag-pray mga Belorente family sa housing, makaroon din sana sa ng housing unit, Lord. I-pray, salamat sa anak nila nandito, si EJ, at saka si Lynn, Lisa. I-bless mo ng Panginoon. Na ang salita mo, Diyos, pakinggan nila, ay maging blessing to sa bawat isa. Purihin ka, Diyos, sa lahat ng glory and power. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. God bless you as you give, ating giving. Jay? Ating offering, Jay.
Okay.